At dahil wala na nga tayong mailutong ulam, ay wow, bala mo talagang biyase ang magluto. For today's video, tara, samahan niyo akong lumabas saglit para bumili ng pagkain natin. At pagkababa nga natin dito sa lobby ay may makikita kang receptionist o guard na babati sa'yo ng nihaw ma. Then sasagutin mo lang din naman sila ng nihaw nang ibig sabihin ay kumusta ka. At sa paglabas nga natin ay bubukad naman ng isang malaking estatwa dito sa may pinaka-entrada. At dito pala sa amin ay wala ka ding makikitang malapit na palengke or talipapa. Dahil mga naglalakihan at nagtataasang mga estruktura o establishmento ang halos magkakatabi dito. At isa na nga dyan ay ang tanyag at kilala maging sa ating bansa pagdating sa mga kagamitang pambahay. Ito ay ang IKEA or IKEA. Bahala na kayo kayo ng mga nanay, burong bigkasan yun. At katabi din pala ng IKEA ang ilan sa mga malalaking pamilihan katulad na lamang nitong Carrefour. At sa konting paglakad nga natin at sa wakas ay nakarating na din tayo dito sa may Costco Wholesale na kung saan ay bultuhan o maramihan ang pagbili. Kaya kailangan mo munang magpa-member dito. Ay nuko, kaya pa mong membership fee na pang metong nero kong kabangabiyos. Kaya tumawid ka na nga lang dahil sa 7-Eleven lang naman talaga tayo pupunta. Bukod nga pala sa mga hotdog sandwiches at siopaw na kalimitan nating nakikita sa mga 7-Eleven sa Pinas, dito sa Taiwan ay meron silang mga nilagang itlog at kamote na katulad nito. Kaya eto at iniisa-isa na nga natin silang lahat dahil nga magkakaiba ang kanilang presyo. At metong pang makaluwat ka na ako, mag-convert ko pa kasi kanyan eh. At sa wakas ay nuko after 48 years ay nakapili na din tayo at itong nasa gitna na nga lang ang kinuha natin. At pagkatapos nga nating makabili ng nilagang kamote, heto didiretso naman tayo para sa ating uulamin. Bali marami ka din palang pagpipilian dito katulad na lang ng nuggets, dumplings at yung mga chicken nila is marinated na talaga and madali na lang talagang lutuin. At nagtitinda din sila dito ng itlog na maalat. At marami pang iba ang iyong makikita at pwedeng mabili dito. Pero tayo dahil nga limitado lang oras natin, kaya kung ano lang yung kailangan at pamilyar tayo, yun lang ang aking binibili. Meron din pala silang iba't ibang klase ng pientang dito. At katulad ko din ba kayong mahilig tumingin ng mga expiration date? Dahil sa totoo lang, kadalasan kasi kung alin pa yung mga nasa bandang dulo, usually kasi yun ang mga bagong stocks. At nagpahabol pa nga ako ng isa dyan, netong pala expiration date. At isa nga ito sa mga napansin ko sa tuwing bibili nga ako ng mga pagkain katulad nito na yung expiration nila is usually tumatagal lamang ng 2 or 3 araw. Tapos kung ano yung mga nasa unahan, yun yung malapit ng ma-expire, din yung nasa dulo, yun yung usually pinakabago nilang stocks. Kumbaga ay ipinatutupad din nila dito ang isang sistema na kung tawagin ay first in first out. At pagkatapos nga nating mabili lahat ng mga kailangan natin, heto nga dumiretso na nga tayo sa may kahera. Siyempre para magbayad. At dito pala sa may 7-Eleven kapag ka bumili ka ng pagkain katulad niyan, pwede mo na siyang ipa-oven ng walang bayad. At fast forward nga, heto at pauwi na nga tayo at kailangan na nga nating bilisan. Putar overbreak ko po. O siya at hanggang dito na lamang, yun lang at na-share ko lang naman. Maraming salamat sa panonood. Bye!